bangis. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Bulong ni Talia habang marahang sinara ang bintana. Kagabi lang, narinig ko na naman yung tik-tik sa may likod ng bahay. Hindi normal yun. Lando, hindi na talaga. Huminga ng malalim si Lando. Hawak ang lampara at tila hirap itong magsalita. Ayokong paniwalaan. Yan ang mga sinabi ng matatanda. Pero, paano kung totoo? Paano kung may halimaw talagang gumagala tuwing gabi? Nakita mo naman, pati aso natin. Bigla na lang nawala. Sa labas, humahampas ang malamig na hangin mula sa gubatan. Kita sa mukha ng dalawa ang pinaghalong pagod at kaba na parang anumang oras ay may bubungad mula sa dilim. Habang nag-uusap sila, unti-unting humina ang liwanag ng lampara at tila kumislot ang anino sa dingding. Agad silang nagkatinginan. Walang nagsalita, ngunit pareho nilang alam ang iniisip ng isa't isa. May mali sa gabing yun. Simula nun, ang dating payapang baryo ay naging lugar ng bulungan at pangamba. Nagsimula ang lahat sa pagkawala ng mga alagang baboy. Unay, inakala ng mga residente na gawa lang ito ng mga magnanakaw o mailap na hayop mula sa bundok. Pero, nang sumunod ang mga manok, aso at isang gabing hindi bumalik ang matandang nagbabantay ng bukid, doon na sila nag-isip ng malalim. May kumikilos na hindi nila maintindihan at hindi nila nakikita. Sabi ng matatanda, matagal na raw may kwentong tungkol sa mga aswang na tumitira sa gilid ng kagubatan. Mga nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. Naglalakad sa dilim, naghahanap ng laman. May pulang matang nakaumbok, balat kayo kung araw. At may tulong na tiktik na lalong humihina habang papalapit. Isang panlilin lang para maengganyo ang biktima na mag-relax bago sumalakay. Tuwing hapon, unti-unti nang nagsasara mga bahay. Mailan na halos na hindi na lumalabas, lalo na mga ina na may sanggol. Ang buong baryo ay tila naging hawla ng pangamba. Sa bawat hampas ng hangin ay iisang tanong ang paulit-ulit na sumisingit sa pagitan ng mga buntong hininga. Sino ang susunod na mawawala? Isang gabi, habang tumatakip ang mga ulap sa buwan, nagtipon ang mga residente sa maliit na kapilya. Dito muling nagsalita ang pinakamatandang babae sa baryo, si Lola Miring, na kilala rin sa mga lumang paniniwala. Nararamdaman ko na naman ang bigat sa hangin, sabi niya, sabay hawak sa basag na rosaryo. Hindi ito ordinaryong panahon. May gumagalaw na nilalang sa paligid. Tandaan nyo, kapag lumalakas ang tiktik, lumayo kayo. Pag marinig nyo yun, ibig sabihin, mas malapit sila kaysa sa tingin ninyo. Tahimik ang lahat. Wala ni isang kumontra. Unti-unti nang napagtanto ng mga tao na hindi na nila kayang resolbahin ang banta. Hindi sapat ang bawang, asin o pagsasara ng pinto. Kailangan nila ng taong may tunay na kaalaman sa kababalaghan. Isang taong handang humarap sa anino na kumakain ng mga buhay. At doon, nagsimulang umusbong ang usap-usapan tungkol sa paghingi ng tulong sa isang albularyong matagal nang hindi nakikita. Ngunit kilala ng lahat. Si Mang Ben. Mang Ben! Buti at pumayag kayong pumunta.
Bungad ng kapitan habang sinasalubong siya sa may tulay. Kita sa mukha ng kapitan ang pagod na hindi may tago. Hindi namin alam kung sino pa ang dapat takbuhan. Araw-araw, may nawawala at mas lumalakas ang tiktik tuwing gabi. Hinaplos ni Mang Ben ang malaking supot na nakakbay sa kanyang balikat kung saan naroon ang kanyang mga halamang gamot at bote ng langis. Kapitan, hindi ako basta pumupunta kung walang mabigat na dahilan. Pero habang papalapit pa lang ako dito, ramdam ko ng bigat ng hangin. May kakaiba talaga sa baryong ito at hindi magandang uri ng kakaiba. Napatingin ang kapitan sa paligid, parang may sinusuri sa dilim. Kahapon lang, may 2 aso na nag-aalulong ng sabay. Tapos ngayong umaga, natagpuan silang patay sa may gilid ng sapa. Wala ni isang patak ng dugo. Para bang sinipsip ito. Ay, mahirap yang ganyang palatandaan. Sagot ni Mang Ben, mas seryoso na ngayon. Gawa ng halimaw na may matinding pangangailangan o matinding galit. Habang naglalakad sila sa bahay ng kapitan, napansin ni Mang Ben ang malamig na hangin tila sumusunod sa kanilang likuran. Hindi ito normal na ihip ng hangin. Mabigat, malagkit at parang may kasamang bulong na hindi mawari. Ilang aso sa mga bakuran ang biglang tumingala at umalulong. Sabay-sabay, para bang may nakikita silang hindi kayang makita ng mata ng tao. Sa bawat pag-alulong, tumitigas ang panga ng kapitan. Sabi ng mga matatanda masamang pakitaan daw yan. Kapag sabay-sabay na umaalulong ang mga aso, ay nako, may nilalang na hindi dapat gumagala sa lupa. Ay, tama ang matatanda, sagot ni Mang Ben nang walang pag-aalinlangan. At kung hindi agad natin aaksyonan ito, hindi lang hayop ang mawawala. Tao ang isusunod nila. Pagdating nila sa bahay ng kapitan, nagpaalam muna ang albularyo na mag-iikot-ikot bago magpahinga. Gusto niyang maramdaman ang paligid, pakinggan ang lupa at obserbahan ang hangin. Sa kanyang paglibot, inilabas niyang maliit na bote ng langis at marahang tinapik. Sa unang tingin, payapa ito. Malamig at walang reaksyon. Pero alam ni Mang Ben, hindi ibig sabihin nun ay ligtas ng lugar. Kinagabihan, habang ang karamihan ay natutulog at tanging kuliglig lang ang umalingaw-ngaw, may narinig siyang kaluskos sa bubong ng bahay sa tapat. Dahan-dahan niyang inilapit ang sarili sa bintana. At doon niya nakita ang isang mahabang anino na mabilis na tumalon mula sa bubong papunta sa kabilang bahay. Masyadong mahaba ang kamay, masyadong manipis ang katawan, at masyadong magaan ang paglapat ng paa na para bang wala itong timbang. Hindi ito normal na tao. Hindi ito magnanakaw. At hindi ito anumang hayop na kilala niya. Parang may malamig na daliring dumaan sa batok ni Mang Ben habang pinagmamasdan ng anino. Kung ganon kaliksiyang nilalang na yan, Mahina niyang bulong. ibang klaseng halimaw ang harap natin. At sa gabing yun, napagtanto ni Mang Ben na ang kanyang haharapin ay hindi simpleng aswang, kundi isang uri ng bihira, mas tuso at mas gutom na nilalang. May isang pamilyang pinaghihinalaan ng buong baryo at doon namasukan si Mang Ben. Mang Ben, kamusta naman po kayo sa kusina? Baka nahihirapan kayo sa dami ng ulam na pinapahanda namin. Tanong ni Lina habang nakasilip sa pintuan. Ngumiti siya pero may kakaiba sa ngiting yun. Masyadong matalim.
Masyadong tuwid. Ang mga mata parang pilit na pinipigil ang kung anong lihim. Hindi ako nahihirapan, Iha. Sagot ni Mang Ben. Hindi inalis ang tingin sa kutsilong hinuhugasan. Sanay naman ako sa ganitong gawain. Tsaka, mababait naman kayo sa akin. Hindi niya binanggit ang kabang kumakapit sa dibdib niya sa tuwing naglalakad siya sa loob ng bahay ng pamilya. Sumingit mula sa likod si Aling Berta. May bitbit na bandehado ng karne. Hay nako! Mabuti naman kung ganon, Mang Ben. Hindi kami nagtitipid sa pagkain. Gusto namin busog ang lahat. Lalo na ang mga katulad niyong tumutulong sa amin. Pero habang nilalapag nito ang karne, may tumulo mula sa gilid ng bandehado. Hindi sabaw, kundi malapot na dugong sariwa pa. Magalang na bumalik si Mang Ben sa pagluluto. Ngunit sa isip niya, paulit-ulit ang babala ng kapitan. Magmasid ka, Mang Ben. Huwag kang magpapahalata, ha? Kaya't pilit niyang kinukubli ang kilabot habang pinagmamasdan ng pamilya. Sa araw, wari normal ang lahat. Sina Rico at Mang Sean ay nagtatawanan sa sala, nagayos ng gamit sa sakahan at nagkukwentuhan ng parang karaniwang mag-ama. Ngunit kahit anong pilit nilang ipakita na normal sila, may mga bagay na hindi kayang pagtakpan. Kapag tumatama ang sinag ng araw sa kanilang mukha, namumula ang kanilang mga mata. Halos parang umiilaw mula sa loob. Kahit tumatawa sila, hindi gaya ng normal. Parang pilit, parang may ibang nagmamasid mula sa loob ng kanilang kaluluwa. Isang tanghali, naglilinis si Mang Ben ng sahig. Pagdating niya sa may pintuan, napansin niyang may naiwan pang bakas ng paa. Basa at sariwa. Ngunit pagtingin niya ng mabuti, baliktad ito. Ang sakong ay nasa unahan at ang daliri ng paa ay nakaposisyon sa likuran. Hindi niya mapigilang mapalunok. Oh, may mali ba sa nakita mo, Mang Ben? Tanong ni Mang Sean na nasa likuran pala niya. Hindi nito narinig ang paglapit. Para bang lumitaw lamang ito. Hindi siya nagpahalata. Wala, Sean. Naglilinis lang ako dito ng maayos. Naglakad ito palayo. Ngunit ang bawat hakbang ay may tunog na parang mahina pero mabigat. At sa tuwing gumagabi, lalo pang lumilinaw ang hinala ng albularyo. Sa dapit hapon, habang nag-aayos ng hapunan, isang hindi maipaliwanag na amoy ng dugo at hilaw na karne ang bumapalot sa buong kusina. Hindi yun nanggaling sa mga plato. Ang amoy ay parang sumisingaw mula sa mismong dingding. At tuwing lulubog ang araw, naririnig ni Mang Ben ang pamilyang natunog. Sa halip na lumakas habang papalapit, lalo itong humihina. Isang pandilin lang na taglay lamang ng aswang. Isang gabi, nagpasya si Mang Ben na subukin ang katotohanan. Kinuha niya ang espesyal na langis at nilagay sa mga bintana, pintuan at ilalim ng mesa. Sa loob ng ilang minuto, kumulo ang langis. Parang may nakatagong apoy sa loob ng bote. Pumipintig, nagwawala. At doon niya nalaman, hindi lang isa ang aswang sa bahay na yun, kundi buong pamilya. Uy, Mang Ben! May narinig ba kayong umiiyak? Tanong ni Rico habang naglalakad sa pasilyo. Hawak ang lamparang nanginginig pa ang ilaw. Parang galing sa silid ni Rosa. Baka na naginip lang siya pero ibang pakiramdam ko ngayong gabi eh. Tumingin si Mang Ben sa binata. Pilit na pinapakalmang boses. Maraming gabi nang may kakaiba akong nararamdaman dito sa bahay niyo, Rico. Hindi masamang kamustahin ng isang taong nangangailangan. Baka kailangan lang niya ng tulong.
Saglit tumahimik si Rico bago ngumiti ng pilit. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Kung ganun po kayo na po yung tumingin sa kanya. Hindi kasi ako pwedeng umalis sa kwarto namin. May inasikaso ko importante. Hindi kailangan ni Mang Ben ng mas mahabang paliwanag. Ang importanteng inasikaso ay mas halatang palusot kesa sa pinto ng kamalig na hindi nagsasara ng tama. Kaya nang lumakad si Rico papalayo, agad siyang nagtungo sa silid ni Rosa. Sa paglapit niya, mas naging malinaw ang impit ng iyak. Hindi yung simpleng iyak ng takot. May laman itong pangamba na tila nang gagaling sa kailaliman ng dibdib. Marahan niyang binuksan ang pinto. Si Rosa ay nasa sulok ng kama. Yakap niyang sarili. Nanginginig at puno ng luha ang mga mata. Halos hindi makapagsalita, parang may tinatakbuhan na hindi nakikita. Oh, Rosas! Rosa! Anong ginagawa mo dyan? Anong nangyayari sa iyo? Mahinahon niyang tanong habang lumalapit. May nakita ka ba? Tumango si Rosa. Hirap huminga. Sa baba, may kumikilos na hindi tao. May mga tunog na parang nilalapit na paghinga. Parang hindi sila naglalakad. Parang kumagapang sa sahig. Nanginig ng konti si Mang Ben sa sinabi ng dalaga. Kailangan niyang makita mismong sinasabi nito. Iniwan niya nakalakang pinto ng kwarto at bumaba ng kusina. Sa sandaling naapakan niya ang huling baitang, tumama sa ilong niya ang matapang na amoy ng dugo. Pagbukas niya ng ilaw, halos sumikip ang dibdib niya. Nakahain na sa mesa ang hilaw na atay, puso at mga piraso ng karne. Malalaki, mapula at nakalatag na parang piyesta ng mga mangangain ng laman. Hindi niya matukoy kung anong hayop ito o tao ba. Pero ang tunay na nagpayanig ay ang nasa gilid ng kusina. Si Aling Berta. Nakatayo ito, nakatalikod at tila may kinakalikot sa isang malaking planggana. Nang tumungo ito ng bahagya, lumitaw ang dila nitong mahaba, makinis at parang tubo. Humihigop ng dire-diretso sa malapot na dugo na nasa loob ng planggana. Ang dila ay parang buhay, gumagalaw, humihigop, kumikislot na parang may sariling isip. Hindi tao yun, hindi babae, isang tunay na aswang. Napatras si Mang Ben, pilit pinipigil ang paghingal. Sa takot niyang baka marinig siya ng nilalang, napahawak siya sa kanyang bulsa at naramdaman niya ang malit na butil ng asin at ang supot ng bawang. Wala siyang oras. Kailangan niyang kumilos bago pa siya mapansin. Mabilis pero tahimik. Nag-anito siya sa isip. Nagdasal at naglagay ng bawang sa bawat bintana. Inilagay niya rin ang asin sa may pintuan. Pinalibutan ang paligid habang may malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Hindi siya maaaring manatili roon. Hindi siya maaaring mabuking. At higit sa lahat, kailangan niyang iligtas si Rosa bago pa sila tuluyang pasukin ng dilim. Rosa! Kailangan nating umalis ngayon. Mahina, ngunit madiin na bulong ni Mang Ben habang marahang nilalabas ang dalaga mula sa silid. Hindi ligtas ang oras na to. Lalo na't nakita ko na ang tunay na anyo ni Aling Berta. Kapag naghintay pa tayo, kahit saglit lang, baka hindi na tayo makalabas dito ng buhay. Mahigpit ang kapit ni Rosa sa bisig niya. Nanginginig ang bawat takbang. Mang Ben, baka makita nila tayo. Narinig ko sila kanina. Parang may gumagapang sa kisame. Ayoko nang manatili dito kahit isang minuto. Tinitigan ni Mang Ben ang mga mata ng dalaga. Puno ng takot
ngunit nangingibabaw ang pag-asang maililigtas pa siya. Makinig ka, anak. Hindi sila kasing lakas kapag tulog ang kanilang balat kayo. Pero kapag nagising ang halimaw sa loob nila, Humigpit ang hawak niya sa lampara. mas mabilis sila kaysa sa kahit anong hayop sa kagubatan. Kaya kailangan nating mauna. Tahimik silang lumabas. Binubuksan ng marahan ang pinto. Sa buong bahay ay tanging pagaspas ng hangin at mahinang huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit bago pa man sila makalayo, biglang umalo ng bubong. Nagkatinginan sila. Hindi na kailangan ng salita. May gumising at hindi yun tao. Takbo! Bulong ni Mang Ben, sabay hatak kay Rosa. Ngunit bago pa man sila makatalon palabas, may malakas na lagabog sa bubong. Isang maitim na anino ang bumagsak sa labas ng pinto. Mabilis at hindi mawari ang anyo. At doon nagsimulang kumulo ng mas matindi ang espesyal na langis na nasa bulsa ni Mang Ben. Para bang may nag-aapoy mula sa loob ng bote. Mang Ben, nandito na sila! Halos hindi makalakad si Rosa sa takot. Bilisan mo! Pinigilan niyang sarili na lumingon, ngunit ramdam niya ang lamig ng presensya sa likod nila. Ang tunog ng pag-usog ng kahoy, ang paggalaw ng anino na tila bumabakat sa lupa. Mabilis silang tumakbo patungo sa maliit na bahay na tinutuluyan ni Mang Ben. Pagkapasok nila, isinara niya ang pinto. Nilagyan ng asin ang gilid at naglagay ng bawang sa ilalim ng sahig. Doon tayo! Sabi niya, sabay turo sa altar na nasa sulok ng bahay. Matagal ng sagrado at hindi basta napapasok ng masamang nilalang. Habang nakaluhod sila sa ilalim ng altar, idinikit ni Rosa ang ulo niya kay Mang Ben. Hindi sila titigil, di ba? Hindi. Sagot niya ng diretso. Hindi. Hanggang makuha nila ang gusto nila. At doon, sa katahimikan ng paligid, narinig nila ang malalakas na hakbang sa bubong. Hindi normal na lakad ng tao. Mabigat, paikot-ikot, para bang may talim ng kuko na dumadamba sa kahoy. Minsan ay humihinto, minsan ay dumadapa, minsan ay dumadagaan na para bang nakikinig kung nasan sila. Umabot ang kaba hanggang buto. Nang sumikat ang araw, naglaho ang mga yapak sa bubong. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, dumating ang balita mula sa isang magsasaka. Sa may bukirin, may natagpo ang bangkay ng baka. Walang atay, walang puso, at wala ni isang patak ng dugo. Sumiklab ang lagim. At alam ni Mang Ben ang ibig sabihin nito. Galit ang halimaw. At sila ang susunod na uhulihin. Pagbalik ni Mang Ben sa bahay ni Aling Alberta, hinarap niyang pamilya. Sa gitna ng dilim ay lumabas si Aling Alberta. Ngayon ay may mahabang kuko, pulang mata at malalaking pakpak. Si Mang Sean at ang mga anak niya ay nag-aanyong mga halimaw na rin. Agad na nagsaboy ng langis si Mang Ben at sinimulang tumakbo papalabas. Kumari pa siya ng takbo papunta sa mga taga-baryo. Mang Ben, sigurado bang babalik pa kayo dun sa bahay na yun? Tanong ng kapitan habang mahigpit ang hawak sa sulo. Kita sa mukha nito ang pag-aalala na hindi may tago. Nakita na natin ang galit nila kagabi. Kung babalik ka pa at mag-isa, baka hindi ka namin makita sa umaga. Tumingin si Mang Ben sa kanya. Seryoso, ngunit may apoy sa mga mata. Kap, kung hindi ako ang haharap sa kanila, ay sino pa? Kung hindi ko harapin ang pamilya ni na Aling Berta ngayon, baka buong baryo ang susunod na mapinsala. Hindi sila titigil. Hindi sila naubusan ng gutom. Kung hindi natin sila tatapusin ngayong gabi,
mas maraming buhay ang mawawala. Sumingit ang isang matandang magsasaka. Hawak ang kalawangin ngunit matibay na araro. Mang Ben, kung pupunta ka, sasama kami. Hindi na namin kayang mabuhay sa takot. Mas mabuti nang lumaban ngayon kesa mabalitang kami ang susunod na makita ng walang laman ang tiyan. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at yun ang naging simula ng pinakamadilim na gabi sa kasaysayan ng baryo. Pagdating nila sa bahay ni Aling Berta, ramdam agad ni Mang Ben ang bigat ng hangin. Parang may umiikot na enerhiya, malamig, mabaho at punong-puno ng puot. Ang mga taga-baryo ay nagtatago sa likod niya, nanginginig ngunit matatag. Lumabas kayo ran! Sigaw ni Mang Ben, hawak ang bote ng kumukulong langis. Hindi na kayo makakapagtago sa dilim. Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago unti-unting bumukas ang pinto. Mula sa loob, lumabas si Aling Berta, ngunit hindi na siyang babaeng kilala nila. Ang kanyang mga mata ay pula, umiilaw na parang nag-aapoy. Ang mga kuko ay mahaba, matutulis na parang matalas na bakal. At sa likod niya ay nakabuka ang malalaking pakpak, maitim at gumagaspas sa hangin. Mang Ben, Karalgal na boses ni Aling Berta. ang tapang mo at bumalik ka pa. Hindi ka ba natatakot na kayo naman ngayon ang handog sa hapunan? Lumbas mula sa likod si Mang Sean, pati na rin si Rico at Lina. Lahat naka-anyong halimaw. Mapupulang mata, may nakaumbok na ngipin at kumikislot ang mga daliri na parang sabik ng lumapa. Hindi nag-aksaya ng salita si Mang Ben. Ngayon! Sigaw niya. Mula sa dilim, nagtakbuhan ang mga taga-baryo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sulo, araro, kawayan at mga sigaw ng takot at tapang. Ang liwanag ng apoy ay tumama sa mga halimaw at doon nagsimula ang kaguluhan. Itinaas ni Mang Ben ang bote ng langis. Sa lakas ng pagbitaw, tinapon niya ito diretso sa katawan ni Aling Alberta. Nang dumikit ang kakapiranggot na yon sa balat ng halimaw, bumula ang laman nito. Parang niluluto ang sarili niyang katawan. Sakit! Sigaw ng halimaw sa tinig na hindi na makatao. Sinundan niya ito ng sagradong halaman. Pinukpok sa dibdib nito bago umamba ng matinding hambalos ng itak. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tama sa laman, mahapdi at malalim. Sa paligid, isa-isang sinugpo ng mga taga-baryo ang natitirang mga halimaw. Ang kanilang mga sigaw ay humahalo sa pag-alingaw-ngaw ng apoy at pag-alulong ng nilalang na nagmamakaawa. Sa huli, nang matumba ang bawat isa, itinali nila ang buong pamilya ng halimaw gamit ang matibay na lubid na binabad sa asin. Ang katawan ng mga aswang ay nag-aalab sa galit, ngunit hindi sila makagalaw. At ayon sa sinaunang paraan ng paglilipol, sinunog nila ang buong bahay, kasama ang lahat ng halimaw sa loob. Ang apoy ay umakyat ng mataas, parang naglilinis ng kasamaan sa lupa. At sa gabing yon, sumigaw ang dilim bago ito tuluyang nanahimik. Mga kababayan, may kailangan akong ipagtapat sa inyo, sabi ni Mang Ben habang nakatayo sa harap na nag-aalab pang abo ng bahay ni na Aling Berta. Nakapalibot sa kanya mga taga-baryo, pagod, sugatan, ngunit buhay. Hindi ako kailanman naging tagaluto o namamasukan. Hindi ako
dumating dito para maghanda lamang ng pagkain. Ako ay nagpunta rito para protektahan lamang kayo. Lumapit si Kapitan. Halatang hindi nagulat. Alam ko naman yung plano natin, Mang Ben. Pero hindi ko inaakalang ganyan kabigat ang misyon mo. Paano mo nalaman kung may halimaw sa paligid? Humawak si Mang Ben sa lumalamig niyang bote ng langis. Ngayon ay halos patay na ang apoy sa loob. Ang langis na ito at dasal at halaman minana ko mula sa aking lolo. Matagal na kaming nakabantay sa mga baryong nilalapitan ng dilim. At sa bawat paglalakbay, iisa ang natutunan ko. Hindi mo agad makikilala ang aswang. Nagtatago sila sa anyo ng mababait na tao. Nagbulungan ang mga residente. May ilan na napayakap sa kanilang anak. May ilan na napalunok ng kaba. Sumabat si Talia. Takot pa rin ang tinig. Pero, Mang Ben, kung ganito sila kagaling magbalat kayo, paano namin malalaman kung may iba pa? Paano kung hindi lang silang pamilya dito? Tumingin si Mang Ben sa abong umaangat sa hangin. Hindi natin masasabi ang totoo kung nakatagal sila ng ganito. Ibig sabihin, hindi sila nag-iisa. Ang dilim ay hindi naninirahan sa isang bahay lamang. Lumilipat ito. Namalas ang unti-unting pag-angat ng sikat ng araw mula sa silangan. Para bang unti-unting nagbabalik sa normal ang buhay doon. Ngunit hindi yun sapat para maibsan ang kaba. Lumapit ang kapitan, hawak ang sulo kahit umaga na. Ano kayang magandang gawin namin, Mang Ben? Tuloy niyo ang buhay. Bantayan ang gabi. At huwag niyong kalimutan ang tunog. Sagot ni Mang Ben. Kapag narinig niyong tik-tik na humihina, tumakbo na kayo. Dahil ibig sabihin, hindi kayo ang naghahanap. Kayo ang hinahanap. Pagsapit ng gabi, tila mas tahimik ang baryo kaysa dati. Ang mga pamilya ay maingat na nagsasara ng mga pinto. May ilan pang naglalagay ng bagong bawang sa bintana. May nagpatong ng asin at may nanalangin ng mas mahaba kaysa karaniwan. Sa bahay ng kapitan, muli silang nagtipon. Sigurado ka bang wala nang babalik? Tanong ni kapitan, bagamat halatang hindi kumbinsido. Hindi sila basta-basta bumabalik sa lugar na nasunog na. Tunong ni Mang Ben, bagamat may bahid ng pag-alinlangan sa boses. Pero tandaan nyo, may uri ng aswang na hindi namamatay sa apoy. May ilan na lumilipat ng balat kayo. Napayuko ang kapitan. Ayoko nang marinig ng kahit anong tiktik. Ngunit hindi pa sila nakakabalik sa kani-kanilang bahay nang tumigil si Talia sa paglalakad. Sandali! Narinig niyo ba yun? Tahimik ang lahat. Pero mula sa malayong bukid, may pumitik sa lupa. Isang mahina, gumagapang na yabag. Sumunod ang isang tunog na parang nalalansag ang hangin. Nagtingi na ng mga tao. Naninigas ang dibdib. At bago pa sila makagalaw, narinig muli nilang tunog. Ngunit ngayon ay mas malapit. Mang Ben, Halos pabulong na sabi ng kapitan. akala ko ba 4 lang sila? Tumitig si Mang Ben sa dilim. Unti-unting hinigpitan ang hawak sa kanyang itak. Kapatid, Mahinang sagot niya.
Sinabi ko bang apat lang talaga sila? At mula sa likod, may dalawang pulang matang sabay dumilat. Wakas. Ayos ba ang kwento natin, guys? Kayong mga nakikinig, ingat lang paggabi. Huwag basta-basta lumabas lalo na sa kagubatan. Maraming nakatago dyan. Maraming nagmamasid. At kung may real life stories kayo na nakakatakot na gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.